Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa ng ating buhay, ang salitawa. Mga kapatid, sa araw po na ito, pinagdiriwang natin ang 4th Sunday of Easter, na siya ring tinatawag nating Good Shepherd Sunday. Sa araw din na ito, pinagdiriwang din natin ang World Day of Prayer for Vocations. Nawa'y panalangin natin ang mga bokasyon, lalong-lalo na ang bokasyon sa buhay, pagpapari at reliyosa. We pray for more vocations to the priestly and religious life. Sa araw din po na ito, pinagdiriwang natin ang Mother's Day. Pinabati ko po ang lahat ng mga nanay at tumatayong mga nanay ng isang maligayang pagdiriwang ng isang pagiging nanay. Mga kapatid po, tayo po'y nagagalak sapagkat pinagkaluban tayo muli ng Diyos ng bagong leader, ng bagong shepherd, ng bagong pastol na mamumuno po sa ating simbahang Katolika, si Pope Leo XIV. Nagpapasalamat tayo sapagkat pinagkalooban tayo ng isang ama na mamumuno sa atin. At bukas po, tayo rin po ay pipili ng mga mamumuno sa ating lipunan, sa ating sambayanan. Kaya nawa, tingnan natin ngayon ang aral mula kay Jesus na mabuting pastol. Sino nga ba si Jesus na mabuting pastol? Nang kanyang ipinahayag at pinakilala ang kanyang sarili bilang ang mabuting pastol. Mga kapatid, meron po tayong tatlong mapupulot na katangian mula sa mabuting pastol sa ating Panginoong Jesucristo. Unang-una po, sabi sa ating Ebanghelyo ngayon, I know my sheep. Ang mabuting pastol, kilala tayo, wala tayong maitatago sa Kanya. Alam niya lahat ng mga nangyayari sa atin. At bakit tayo kilalan ng mabuting pastol? Hindi lamang dahil sa Diyos. Pero kilala tayo ng mabuting pastol sapagkat nagbabad siya ng oras sa atin. The Good Shepherd knows us because He spent time with us. He immersed Himself to us. And so the Word became flesh and dwelt among us. Kaya kilalang kilala tayo ng mabuting pastol. At dahil kilala niya tayo, alam niya kung paano niya tayo gagabayan. Pero ang tanong, nakikilala din ba natin ang mabuting pastol? Sabi sa ating Ebanghelyo ngayon, my sheep hear my voice. They follow me, and I give them eternal life. Ang mabuting pastol ay kinilala tayo at kilala tayo sapagkat nagbabad ng oras sa atin. Pero ang katanungan, nakikilala ba natin ng Diyos? Nakikilala ba natin ang boses ng Diyos? Nakikinig pa ba tayo sa boses ng Diyos? Sa mabuting pastol. At paano din natin makikilala ang Diyos? Makikilala natin ang Diyos, magkakaroon tayo ng malalim na ugnayan sa Diyos kung tayo'y makikinig sa Kanya. Kung tayo'y magbababad ng oras sa Kanya. Sa panahon na ito, ang dami sa atin kayang-kaya palang pumila para makatanggap. Sa panahon na ito, ang dami ang kayang pumila sa lahat ng mga pagpropose sa proseso. Pero bakit hindi natin makayanan ang gumugol ng panahon at oras sa simbahan upang makinig sa Diyos, upang matuto at mapalalim yung ating ugnayan sa Diyos? Mga kapatid, ito yung ating pangangailangan. The Good Shepherd can lead us when we listen to Him, when we also recognize the voice of the Good Shepherd. The Good Shepherd knows us because
He spent time with us. He immersed Himself with us. And likewise, we may do likewise to Him, that we will also immerse ourselves to the Good Shepherd. Sana we would also exert effort to know and be familiarized with the voice of the Good Shepherd, and not only to familiarize ourselves, but to have the capacity to listen and follow the voice of the Good Shepherd. Pangalawa po, the Good Shepherd gathers us. Yung ating pong bagong Santo Papa, ang kanya pong piniling motto ay In illo uno unum. In Christ we are gathered, we are united, we are one. And exactly this is the Good Shepherd, and He is the Shepherd of the Universal Church. He is the Shepherd who gathers us, who unites us as one sheep, as one sheepfold, as one people of God, as one church. At ito ang ginagawa ng mabuting pastol na siyang makikita natin sa unang pagbasa at ikalawang pagbasa natin ngayon. It is about being gathered. At yung gathering na to is not uniformity, but it's about variety. Being united is not it's not uniformity. Unity is not uniformity, but unity is acknowledging the variety of people. And so, kahit magkakaiba-iba tayo, ang mabuting pastol, tinitipon tayo. Lahat tayo ay welcome sa Kanya. Lahat tayo ay pinagkakaisa, binubuklod tayo ng mabuting pastol. Hindi tayo pinag-aaway-away. Hindi tayo dinidivide, ginagawa ng faction. Hindi tayo tinuturuan na magkahiwa-hiwalay at awayin yung ibang kampo. Pero ang mabuting leader, ang mabuting pastol, ay pinagkakaisa tayo, pinagbubuklod tayo, kahit na magkakaiba tayo. Sana ito yung ating pagiging ugali, yung tayo yung nagkakaisa, tayo nagbubuklod, sapagkat ang mabuting pastol, pinagbuklod tayo, ang mabuting pastol, pinagkakaisa tayo. The Good Shepherd gathers us. He does not scatters us. Despite of our different charism, despite of our variety of personalities, the Good Shepherd unites us. The Good Shepherd gathers us together. At makikita natin, mabuti ang leader, magaling ang leader, kung pinagkakaisa tayo, kung tinuturuan niya tayo na hindi manakit, manira ng ibang tao, pero tinuturuan tayo na magkaisa pa rin sa kabila ng ating pagkakaiba-iba. The Good Shepherd gathers us. He makes us one. He unites us. Panghuli po na ginagawa ng mabuting pastol, ang mabuting pastol ay He protects us. The Good Shepherd protects us. And so Jesus in our gospel reading today tells us, no one can snatch us away from Him. We are we are the gifts of the Father to Him, and He will protect us no matter what happens. At ito ang mabuting pastor, hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Ang mabuting leader ay hindi lamang pwedeng malapitan kung mayroon siyang pangangailangan sa araw ng eleksyon. Pero ang mabuting pastor, proprotektahan tayo, hindi niya tayo iiwan kahit na matapos ang eleksyon. Kahit na nakaupo na siya sa kanyang posisyon, hindi niya tayo pababayaan. He will do all His best, all her best to protect us. Hindi niya tayo pababayaan na mawala, na mahiwalay sa Kanya. At yan yung nais ng Diyos. At yan yung ginagawa ng mabuting pastor. Mga kapatid, sa ating darating na eleksyon bukas, sana piliin din natin yung mga kandidato na kilala tayo, kilala at alam yung pangangailangan, alam ang kalagayan natin. At sana kilalanin din natin at kilalang kilala natin yung ating ibobotong kandidato na mamumuno sa ating lipunan. Sa darating na eleksyon bukas,
Sana yung ating pipiliin na kandidato na mamumuno sa atin ay yung kandidato na pagkakaisahin tayo, na hindi yung paghihiwa-hiwalayin tayo, hindi yung pag-aawa-awayin tayo, pero yung kandidato na magbubuklod sa atin sa kabila ng ating pagkakaiba. At panghuli, sana yung pipiliin nating leader ay yung leader na poprotekta sa atin, na hindi tayo iiwan, anuman ang mangyari, anuman ang maging kalagayan natin, nariyan siya. Hindi lamang malalapitan sa panahon ng pagtakbo, pero malalapitan maski sa anumang oras. Sapagkat ang mabuting leader ay gagawin niya ang lahat para protektahan ang kanyang nasasakupan, ang kanyang mga constituents. Yan ang mabuting pastol, yan ang mabuting leader. At ang pinakamagandang imahe ng Good Shepherd na pwede nakilalang kilala at malapit sa puso natin ay walang iba kundi ang mga nanay. Ang mga nanay, alam nila kung sino tayo sapagkat galing tayo sa Kanya at maging bago tayo lumabas, kilalang kilala natin ang ating nanay sapagkat nariyan tayo sa Kanyang, tumira tayo sa Kanyang sinapupunan. At higit sa ang nanay ay iyan ay may pag-uugali na pinagbubuklod, pinagkakaisa tayo. Ang nanay, proprotektahan tayo anuman ang mangyari. Hindi na gusto ng nanay na mapasama tayo. Ang nanay gusto lamang niya kung ano ang mabuti sa atin. Nagustuhan natin niyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe sa Salitawa Facebook page and YouTube channel. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.